Ngayong umaga, let's begin with a heart full of hope. The Word of God says in Psalm 27:1, "The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Of whom shall I be afraid?" Kaya't kahit anong challenges ang haharapin mo today, tandaan mo, hindi ka nag-iisa. God's light is shining upon you right now, bringing peace, strength, and courage. Sa oras na ito, let us open our hearts, for the Lord desires to speak to you in a very special way. Halina, sabay tayong pumasok sa Kanyang presensya. Ngayong umaga, hayaan mong ang presensya ng Diyos ang magbigay liwanag sa iyong puso. The Word reminds us in Psalm 27:1, "The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear?" Kaibigan, ito ang pangako ng Diyos, na sa bawat araw na gigising ka, hindi ka niya iiwan. May plano siya para sa iyo today, isang plano na puno ng hope, peace, at direksyon. Ramdam mo ba ang katahimikan na dumarating kapag naririnig mo ang kanyang salita? Ito ang oras na ang iyong spirit ay makakatanggap ng bagong lakas at kaligtasan. Huwag mong sayangin ang sandaling ito. God is ready to move in your life. At ngayong bubuksan natin ang ating puso sa Kanya, samahan mo ako sa isang panalangin na magdadala ng kapayapaan at kalakasan para sa buong araw mo. Kung naniniwala ka na may gagawin ang Diyos sa buhay mo today, isulat sa comments, "Lord, I trust you." At huwag kalimutang mag-subscribe para palagi mong marinig ang salita na magbibigay ng bagong pag-asa. Sabay nating ihanda ang ating mga puso. Close your eyes for a moment, inhale deeply, at ilagay mo ang lahat ng iniisip mo ngayon sa harapan ng Panginoon. Walang ibang mas mahalaga sa oras na ito kundi ang maranasan natin ang Kanyang presensya. Psalm 27 says, "Though an army besiege me, my heart will not fear. Though war break out against me, even then I will be confident." Kaibigan, anuman ang nasa paligid mo ngayon, anumang ingay ng mundo, God is inviting you to step into His peace. He is your refuge, your stronghold, your protector. Kaya ngayong umaga, let us pray together and allow His Spirit to fill this place. Panginoon, salamat po sa panibagong araw na ito. Salamat po sa buhay na ipinagkaloob mo, sa kalakasan na ibinigay mo sa aming katawan, at sa pag-asa na patuloy mong inilalagay sa aming puso. Lord, we come to you with humility, believing that you are our light and salvation. Hindi kami matatakot dahil alam naming hawak mo ang aming bukas. Lord, we lift up to you every worry, every fear, every anxious thought. In this moment, we surrender it all to you because we believe you are greater than anything we face. Father, we pray for your peace that surpasses all understanding. Hayaan mong ang kapayapaan na nanggagaling lamang sa iyo ang siyang bumalot sa aming mga puso. Kahit may mga uncertainties sa aming paligid, we choose to trust you, O Lord. For your word says in Isaiah 41:10, "So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand." At ngayon, Lord, we claim this promise. We hold on to it, believing that we are safe in your mighty hands. Lord, we ask for your guidance today. Sa bawat desisyon na gagawin namin, sa bawat hakbang na tatahakin namin, we need your direction. Huwag mo kaming hayaang lumakad sa sariling lakas, kundi sa gabay mo lamang. Teach us to listen to your voice, to wait patiently for your timing, and to walk boldly in faith. Panginoon, we also pray for protection. Ilayo mo po kami sa anumang kapahamakan, anumang sakit, at anumang plano ng kaaway. Surround us with your angels. Cover us with the precious blood of Jesus. Let no harm come near our families. As Psalm 27 declares, "For in the day of trouble he will keep me safe in his dwelling. He will hide me in the shelter of his sacred tent and set me high upon a rock." Lord, we claim this as our shield today. We also lift up to you, Lord, our families. Ang bawat isa sa kanila, Panginoon, hawakan mo. Bigyan mo ng kalusugan, kalakasan at pananampalataya.
Yung mga may pinagdadaanan ngayon, whether sickness, financial struggles, or emotional pain, Lord, extend your healing touch upon them. Comfort them, provide for their needs, and remind them that they are never alone. Lord, we pray for every heart listening right now. Yung mga may dalang bigat sa dibdib, let them feel the warmth of your embrace. Yung mga naguguluhan sa buhay nila, give them clarity and wisdom. Yung mga nanghihina, strengthen their spirit. And those who are searching for hope, let them find it in you. Your word says in Matthew 11:28, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest." Lord, right now we come to you with open hearts, trusting that you will give us the rest we need. We declare today that fear has no place in our lives. Anxiety has no hold over us. We are children of the Most High God, and in your presence there is fullness of joy. Psalm 27 reminds us, "I remain confident of this. I will see the goodness of the Lord in the land of the living." Lord, we are holding on to this promise. We believe that today we will see your goodness manifest in our lives. Lord, as we begin this day, we choose faith over fear, peace over anxiety, and hope over despair. Fill us with your Spirit and let our lives be a testimony of your love and grace. We trust you completely, knowing that your plans are to prosper us and not to harm us, to give us hope and a future. Ngayon, Panginoon, we also ask that you bless the works of our hands. Sa lahat ng gagawin namin today, let it be fruitful and aligned with your will. Bless every step we take, every word we speak, and every decision we make. May it all bring glory to your name. At sa oras na ito, Lord, we also pray for courage. Bigyan mo kami ng tapang na harapin ang anumang hamon na darating. Remind us always that we are not fighting alone, because you are with us. Your rod and your staff, they comfort us, and because of that, we will not fear. Lord, we thank you in advance for the breakthroughs, the answered prayers, and the blessings that are on the way. We may not see them yet, but we believe they are coming. We declare that today will be filled with miracles, divine opportunities, and unexpected blessings. For we know that with you, nothing is impossible. As we end this prayer, Panginoon, we hold on to the truth that you are faithful. You have never failed us, and you never will. Lord, we love you, we honor you, and we place this entire day into your hands. Let your will be done in our lives. In Jesus' mighty name, we pray. Amen. Ngayong natapos natin ang panalangin na ito, hayaan mong manatili ang kapayapaan na iyong naramdaman. Huwag mo itong bitawan, sapagkat ito ang sandata mo sa buong araw. Kung naniniwala kang narinig ng Diyos ang iyong panalangin, mag-iwan ng comment, "Salamat Panginoon sa bagong umaga." At isulat din ang iyong prayer request. Dahil dito, we pray together as one family of faith. At huwag kalimutang mag-subscribe para patuloy mong matanggap ang mga salita ng Diyos na magbibigay sa iyo ng direksyon, lakas at pag-asa. Ngayong natapos natin ang ating panalangin, hayaan mong manatili sa puso mo ang presensya ng Diyos. Hindi aksidente na nakikinig ka ngayon. God prepared this very moment for you. Psalm 27 says, "Wait for the Lord, be strong and take heart and wait for the Lord." Alam mo, hindi madaling maghintay, lalo na kapag may mga pinapasan tayong bigat, may mga pangarap na parang hindi pa natutupad, o mga panalangin na tila walang kasagutan. Pero ngayong umaga, gusto kong dalhin ka sa isang kwento sa Biblia na magbibigay ng liwanag at lakas sa iyong pananampalataya. Naalala mo ba si David? Bago pa siya naging hari, he was just a shepherd boy. Walang makakapag-isip na ang isang batang pastol, maliit at walang sandata, ang siyang haharap sa higanteng si Goliath. The Bible tells us in 1 Samuel 17, David said to the Philistine, "You come against me with sword and spear and javelin, but I come against you in the name of the Lord Almighty." Imagine mo yun, isang bata na walang hawak kundi isang tirador at bato, humarap sa isang mandirigmang kinatatakutan ng lahat. Sa mata ng tao, imposible.
Pero sa mata ng Diyos, iyon ay pagkakataon para ipakita ang kanyang kapangyarihan. Marahil ngayong umaga may sarili ka ring Goliath. Hindi man siya tao, pero maaaring ito ay takot na bumabagabag sa puso mo. Baka anxiety na paulit-ulit na bumabalik o mga alalahanin tungkol sa pamilya, trabaho o kinabukasan. Kaibigan, gaya ng ginawa ni David, hindi natin kailangang lumaban gamit ang ating sariling lakas. We fight in the name of the Lord. At sa pangalan niya, walang higante ang makakatalo sa iyo. David didn't focus on how big Goliath was. He focused on how big his God is. Kaya ngayong umaga, i-shift mo rin ang focus mo. Huwag kang tumingin sa laki ng problema mo, tumingin ka sa laki ng Diyos mo. Remember, Psalm 27 declares, "The Lord is the stronghold of my life. Of whom shall I be afraid?" This is not just a verse to recite. It's a promise to live by. Isipin mo, David could have run away. Puwede siyang tumalikod, gaya ng ginawa ng buong Israelite army. Pero hindi. He stepped forward, filled with faith, at nag-declare siya ng victory bago pa man siya nagbato ng tirador. That's the kind of faith God wants you to have today. Yung pananampalatayang hindi nakabase sa nakikita mo, kundi sa kung sino ang Diyos na pinaniniwalaan mo. Gusto kong itanong sa'yo, ano ang Goliath sa buhay mo ngayon? Ano ang bagay na matagal mo nang gustong buwagin pero parang napakalaki? Sa harap ng mga takot at alalahanin, handa ka bang sabihin, "I come against you in the name of the Lord Almighty"? Sapagkat iyon ang kapangyarihang ibinigay ng Diyos sa iyo. Hindi mo kailangang maghintay maging malakas ka muna o maging perpekto ang buhay mo. Ang kailangan lang ay ang pusong naniniwala na ang Diyos ang lalaban para sa iyo. Kaibigan, tandaan mo ito. Si David ay hindi nagtagumpay dahil sa kanyang kakayahan, kundi dahil sa kanyang tiwala. At sa parehong paraan, hindi mo kailangang umasa sa sariling lakas mo. God is your strength. God is your shield. God is your victory. Kapag inialay mo sa Kanya ang lahat, kahit anong Goliath ay babagsak sa iyong harapan. Let me paint this picture for you. David stepped onto the battlefield at lahat ng tao ay nagdududa sa kanya. Pero sa puso niya, wala siyang takot. Psalm 27:3 says, "Though an army besiege me, my heart will not fear. Though war break out against me, even then I will be confident." That's exactly the confidence he carried. Hindi confidence sa sarili, kundi confidence sa Diyos na hindi kailanman bumibigo. Ngayon gusto kong isipin mo ang sitwasyon mo. Ano ang laban na hinaharap mo ngayon? Maaring ito ay isang sitwasyon sa pamilya, sa kalusugan, sa iyong trabaho o isang panalangin na matagal mo nang hinihintay. At kahit mukhang walang kasagutan, I want you to remember David. He didn't wait for proof, he believed first. Kaya ngayong umaga, choose to believe first, because faith is the victory that overcomes the world. At habang pinagninilayan natin ang kwento ni David, maramdaman mo sana na hindi ka nag-iisa. The same God who gave him victory is the same God watching over you today. The same God who delivered David from Goliath is the same God who will deliver you from fear, from anxiety, from every battle in your life. You are not forgotten. You are not abandoned. You are deeply loved and fully seen by the one who created you. Kaya't ngayong oras na ito, declare mo sa sarili mo, "The Lord is my light and my salvation." Hayaan mong maging declaration ito sa iyong puso na kahit ano pa ang dumating, hindi ka matitinag. Dahil ang Diyos mo ay mas dakila kaysa sa anumang pagsubok. At sa pagtatapos ng bahaging ito, gusto kong hikayatin ka na huwag mong itago ang panalangin ito sa sarili mo. Isulat sa comments, "Victory in Jesus' name." Ito ay isang simpleng deklarasyon, ngunit sa tuwing isusulat mo ito, ito'y tanda na naniniwala kang may ginagawa ang Diyos sa buhay mo ngayon. At kung may specific prayer request ka, ilagay mo rin, sapagkat dito, sama-sama tayong nagdadasal, isang pamilya ng pananampalataya. At huwag mo ring kalimutan na mag-subscribe upang araw-araw mong matanggap ang mga salita ng Diyos na magpapatatag sa iyong pananampalataya at magbibigay sa iyo ng direksyon
Ngayong naramdaman natin ang kwento ni David, hayaan natin na ang Salmo 28 mismo ang magsalita sa puso natin. Alam mo, ang bawat linya ng salmong ito ay hindi lamang salita, kundi mga susi ng kalakasan at pag-asa. Kaya't ngayong umaga, iisa-isahin natin ito para makita mo kung paano ito direktang bumabagay sa iyong buhay ngayon. Sabi ng Psalm 27:1, "The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Of whom shall I be afraid?" Napakalalim nito. Sa mundo kung saan maraming uncertainties, ang Diyos mismo ang ating liwanag. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng liwanag? Ito ay hindi lang para makita mo ang daan. Ito ang nagbibigay ng direksyon. Kapag nasa dilim ka ng takot, ng anxiety, ng mga alalahanin, siya ang nagiging guide mo. Hindi mo kailangan maglakad ng mag-isa dahil siya ang ilaw na magpapakita ng tamang landas. Minsan siguro nararamdaman mo na parang madilim ang paligid mo. Pero tandaan mo kaibigan, kahit gaano kadilim ang gabi, hindi nito matatalo ang liwanag ng Diyos. His light is stronger than any darkness in your life. At kapag hinayaan mong ang liwanag niya ang pumasok sa puso mo, mawawala ang takot. Kaya ngayong umaga, i-declare mo sa puso mo, "The Lord is my light and my salvation." Pagdating sa verse 3, sabi doon, "Though an army besiege me, my heart will not fear. Though war break out against me, even then I will be confident." Alam mo kung bakit confident si David? Dahil alam niya na ang laban ay hindi kanya, kundi sa Diyos. Ganon din sa buhay mo. Hindi mo kailangang akuin lahat ng problema dahil may Diyos na lumalaban para sa'yo. At kahit minsan parang ang daming kalaban na sumasalubong sa'yo, mga problema, pangamba, doubts, pwede kang manatiling matatag dahil nasa tabi mo ang Panginoon. Madalas kasi tayo nakafocus sa dami ng problema. Pero ang sabi ng Salmo, kahit surrounded ka ng mga difficulties, huwag kang matakot. Kaya isipin mo, ilang beses na bang nalampasan mo ang mga sitwasyong akala mo hindi mo kaya? Hindi ba't sa bawat oras pinakita ng Diyos na faithful siya? That's why you can say, "I will not fear, because the Lord is with me." Verse 4 naman, napakaganda. "One thing I ask from the Lord, this only do I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze on the beauty of the Lord and to seek Him in His temple." Napansin mo ba? Ang hiling ni David ay hindi yaman, hindi kapangyarihan, kundi presence ng Diyos. Kasi alam niya, kapag nasa presence ka ng Diyos, lahat ng hinahanap mo ay makikita mo roon. Peace, strength, joy, protection. Sa presence ng Diyos, nagiging maliwanag ang lahat. At ngayong umaga, iyon din ang inaanyayahan niya sa iyo. Hindi lang sagutin ang iyong prayer requests, kundi bigyan ka ng presensya niya. Kaya't kaibigan, tanungin mo ang sarili mo, ano ba talaga ang pinakamahalaga sa iyo ngayong araw na ito? Kung gagawin mong pangunahing hiling ang presensya ng Diyos, makikita mo na lahat ng ibang bagay ay kusang darating. Sabi nga sa Matthew 6:33, "But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well." Untuloy tayo sa verse 5, "For in the day of trouble, He will keep me safe in His dwelling. He will hide me in the shelter of His sacred tent and set me high upon a rock." Napakalinaw ng pangako. Hindi sinasabi ng Diyos na walang trouble, pero ang sabi niya, sa araw ng trouble, may shelter siya para sa iyo. Kung minsan naiisip natin, "Lord, bakit may pinagdadaanan pa rin ako?" Pero ang totoo, hindi kanya iniiwan. Inilalagay kanya sa matibay na bato, sa kanyang proteksyon, para kahit dumating ang unos, hindi ka guguho. Isipin mo ang isang bagyo. Malakas ang hangin, malakas ang ulan, pero kung nasa matibay na bahay ka, ligtas ka. Ganon din sa presence ng Diyos. Maaaring dumaan ang bagyo ng problema pero hindi ka matitinag dahil siya ang pundasyon mo. Kaya ngayong umaga, yakapin mo ang shelter ng Panginoon. At sa pinakababae ng Salmo verse 14 sabi, "Wait for the Lord, be strong and take heart and wait for the Lord." Mahirap maghintay.
Sino ba ang gustong maghintay, lalo na kung ang puso natin ay sabik na sabik sa kasagutan? Pero dito, ipinapakita ng Diyos na ang paghihintay sa Kanya ay hindi sayang. Ang paghihintay sa Kanya ay laging may kasamang pagpapala. Kaya kung sa tingin mo delayed ang sagot ng Diyos, huwag kang mawala ng pag-asa. Dahil ang totoo, ang timing niya ay laging perfect. Kaya't ngayong umaga, huwag mong bitawan ang pananampalataya mo. Kahit hindi mo pa nakikita ang kasagutan, magtiwala ka na ang Diyos ay kumikilos. Ang bawat minuto ng paghihintay ay isang hakbang papalapit sa breakthrough na inihanda niya para sa iyo. At sa oras na iyon dumating, mararamdaman mo na sulit lahat ng pag-iyak, lahat ng panalangin, lahat ng pagtitiis. Kaibigan, hayaan mong ang Salmo 27 ay maging sandata mo ngayon. Kapag nakaramdam ka ng takot, alalahanin mo ang verse 1. Kapag parang wala ng lakas, bumalik ka sa verse 3. Kapag nalilito ka kung ano ang uunahin, tandaan mo ang verse 4. Kapag dumadaan sa bagyo, hawakan mo ang verse 5. At kapag parang matagal ang sagot, humawak ka sa verse 14. Ang Salmo 27 ay hindi lamang para basahin, kundi para isabuhay. Kaya ngayong araw na ito, gawin mong personal ang mga salitang ito. Huwag mo lang itong pakinggan, kundi i-declare mo sa buhay mo. Sapagkat sa bawat declaration, ang kalangitan ay kumikilos sa iyong panig. Ngayon, gusto kong marinig mula sa iyo, ano ang pinakatinamaan sa puso mo mula sa Salmo 27? Isulat sa comments, "The Lord is my light," bilang iyong paninindigan ngayong umaga. At kung nais mong magbahagi ng panalangin o pasasalamat, gawin mo rin. Dahil dito sa ating community, hindi ka nag-iisa. Sama-sama tayong nananalangin at nagtitiwala sa Diyos na may magandang plano sa bawat isa. At huwag mo ring kalimutan na mag-subscribe upang patuloy kang makasama sa bawat umaga ng panibagong pag-asa at pananampalataya. Ngayong pinag-isipan natin ang bawat salita ng Salmo 27, oras na para gawin itong personal declaration sa ating mga buhay. Sapagkat ang salita ng Diyos ay hindi lamang para basahin, kundi para ipamuhay at ideklara ng buong puso. Tandaan mo kaibigan, ang Biblia mismo ang nagsasabi sa Proverbs 18:21, "The tongue has the power of life and death." Ibig sabihin, kung ano ang binibigkas mo, iyon ang magbubunga sa iyong buhay. Kaya ngayong umaga, huwag tayong magsasalita ng takot, kundi ng pananampalataya. Hindi ng anxiety, kundi ng kapayapaan. Hindi ng pagkatalo, kundi ng tagumpay. Sa bawat hamon na haharapin mo, mayroong kapangyarihan sa iyong dila para ideklara, "The Lord is my light and my salvation." At bawat oras na sasabihin mo ito, pinapaalalahanan mong hindi ka nag-iisa. Ang Diyos ang kasama mo sa bawat hakbang. Pakinggan mo ito. Si David, bago pa siya humarap kay Goliath, hindi niya sinabi na baka sakaling manalo siya. Ang sabi niya sa 1 Samuel 17:46, "This day the Lord will deliver you into my hands." He declared victory even before the battle began. At iyon ang gusto kong maranasan mo ngayon. Bago pa dumating ang sagot, declare mo na, "Today I will see the goodness of the Lord." Minsan, mahirap magsabi ng ganito kapag hindi pa natin nakikita ang resulta. Pero dito papasok ang pananampalataya. Hebrews 11:1 says, "Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see." Kaya kahit hindi pa malinaw ang lahat, piliin mong magsalita ng pananampalataya. Kasi ang Diyos, kumikilos hindi batay sa nakikita mo, kundi batay sa paniniwala mo. Kaibigan, I want you to imagine your life today. Isipin mo ang lahat ng pinagdadaanan mo ngayon, yung mga bagay na nagpapabigat sa puso mo, yung mga iniiyakan mo sa gabi, yung mga hindi mo maibahagi kahit kanino. At ngayon, sabihin mo sa sarili mo, "I will not be afraid, for the Lord is with me." Habang binibigkas mo ito, mararamdaman mong gumagaan ang loob mo, sapagkat may Espiritu Santo na kumikilos sa iyo ngayon. Hindi mo kailangang maging perpekto para tanggapin ang pangako ng Diyos. Hindi mo kailangang hintayin na mawala ang lahat ng problema bago mo maranasan ang kapayapaan. The peace of God is available right now.
Psalm 27:13 says, I remain confident of this. I will see the goodness of the Lord in the land of the living. Hindi ito para bukas lang o para sa hinaharap. It's for you today. Sa lupang ito, sa buhay mo ngayon. Ang tanong, naniniwala ka ba? Naniniwala ka bang kaya ng Diyos ayusin ang lahat? Naniniwala ka bang kahit ang mga bagay na parang imposibleng mangyari, kayang baguhin ng Diyos sa isang iglap? Sa oras na ito, gusto kong magsama tayo sa isang prophetic declaration. Sabihin mo ng may buong pananampalataya, Lord, I trust you. I will see your goodness today. Hindi bukas, hindi next year, kundi today. Sapagkat ang Diyos na tapat noon ay siya ring tapat ngayon. At alam mo kaibigan, sa bawat oras na umaasa ka, hindi ka nabibigo. The Bible says in Romans chapter 5:5, and hope does not put us to shame because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit. Ibig sabihin, ang pag-asa sa Diyos ay laging may kasamang pag-ibig at katiyakan. Hindi ito empty hope, kundi living hope. Habang sinasabi mo ito sa iyong puso, mararamdaman mong may kakaibang lakas na pumapasok sa iyo. Hindi ito lakas na galing sa sarili mo, kundi lakas na galing sa Diyos mismo. Kaya kahit ano pa ang dumating sa araw mo, kaya mong tumayo ng matatag dahil hindi ikaw ang lumalaban, kundi siya. Nais ko ring ipaalala sa iyo, hindi aksidente na naririnig mo ito ngayon. Ang mensaheng ito ay tugon sa panalangin mo. Ang Diyos ang nagdala sa iyo rito upang ipaalala sa iyo na hindi ka niya kinalimutan. Bawat luha na ibinuhos mo, nakita niya. Bawat sigaw ng puso mo, narinig niya. At ngayon, sinasabi niya sa iyo, Anak, ako ang iyong ilaw. Ako ang iyong kaligtasan. Ako ang iyong tagumpay. Kaya't magtiwala ka. Kapag may pagsubok na dumarating, huwag kang mangamba. Kapag may balitang hindi maganda, huwag kang mag-alala. Sabihin mo agad sa iyong puso, The Lord is the stronghold of my life. At sa bawat oras na manghihina ka, balikan mo ang Salmo 27. Hindi mo kailangang maghanap ng ibang sagot. Naroon na ang lahat ng kailangan mo. Presensya ng Diyos, kapangyarihan ng kanyang mga pangako, at katiyakang hindi kanya iiwan ni pababayaan man. Ngayong nagdedeklara tayo ng pananampalataya, hayaan mong marinig ito ng iyong sarili. Huwag mo lang isipin, sabihin mo. Dahil sa bawat salitang binibigkas mo, ang kalangitan ay sumasagot. Ang mga anghel ay kumikilos. At ang mga pader ng takot at anxiety ay bumabagsak. Kaya ngayong araw na ito, gawin nating collective declaration bilang isang community ng faith. Sabihin mo sa comments, I claim victory in Jesus' name. I-type mo ito bilang tanda ng iyong pananampalataya at upang sumang-ayon tayo bilang isang pamilya na naniniwala sa kapangyarihan ng Diyos. At kung nais mong ibahagi ang iyong prayer request, ilagay mo rin sapagkat sama-sama tayong nananalangin dito. At huwag kalimutang isubscribe ang channel na ito para araw-araw mong marinig ang salita ng Diyos na magbibigay ng lakas, direksyon at pag-asa sa buhay mo. Ngayong natapos natin ang ating prophetic declaration, gusto kong hayaan mong ang lahat ng narinig mo ngayong umaga ay manatili sa iyong puso. Kaibigan, hindi aksidente na narito ka ngayon. The Lord Himself arranged this moment para marinig mo ang Kanyang salita at maranasan mo ang Kanyang presensya. Sabi ng Psalm 27:14, Wait for the Lord, be strong and take heart and wait for the Lord. Ito ang huling paalala niya ngayong araw na ito, na sa bawat paghihintay may kasamang lakas at pag-asa. Kapag iniisip mo ang bukas, maaaring may mga bagay kang kinatatakutan. Pero tandaan mo, hindi pa man dumarating ang kinabukasan, nandyan na ang Diyos sa hinaharap mo. Hawak niya ang lahat ng bagay at alam niya ang pinakamainam para sa iyo. Kaya't ngayong oras na ito, piliin mong ipagkatiwala sa Kanya ang lahat. Kaibigan, hindi mo kailangang dalhin mag-isa ang bigat ng mundo. Hindi mo kailangang puwersahin ang sarili mong solusyon. Hayaan mong ang Diyos ang kumilos para sa iyo. Sabi nga sa Exodus 14:14, The Lord will fight for you. You need only to be still. Isipin mo yon. Habang nananatili kang kalmado at nananampalataya,
Siya mismo ang lumalaban para sa iyo. Ngayon, gusto kong i-imagine mo ang araw mo. Habang lalabas ka para gawin ang iyong mga gawain, ang Diyos ay nasa tabi mo. Siya ang liwanag na gumagabay sa bawat hakbang. Siya ang proteksyon na bumabalot sa pamilya mo. Siya ang kalakasan kapag nauubos ka na ng lakas. At siya ang kapayapaan kapag napapalibutan ka ng alalahanin. Kung minsan mahirap paniwalaan ito dahil sa dami ng distractions at challenges. Pero dito papasok ang faith. Ang faith ay hindi pagtingin sa laki ng problema, kundi pagtingin sa laki ng Diyos. At ngayon, habang pinapakinggan mo ang mensaheng ito, gusto kong hawakan mo ang pangakong ito. Hindi ka nag-iisa. God is with you. God is for you. At hindi niya hahayaang magtagumpay ang takot o anxiety sa buhay mo. At higit pa rito, gusto kong tandaan mo ang isa pang mahalagang bagay. May ginagawa ang Diyos sa buhay mo kahit hindi mo nakikita. Behind the scenes, siya ay kumikilos. Inayos niya na ang mga bagay bago ka pa man humingi. Kaya't sa bawat oras na magtitiwala ka, mas lalo mong makikita ang kanyang kamay na gumagalaw. Kaya't ngayong tapos na ang ating oras ng salita at panalangin, huwag mong hayaang dito na matapos ang presensya ng Diyos. Dalhin mo siya sa bawat sandali ng iyong araw, habang nagtratrabaho ka, habang kasama ang pamilya mo, habang nag-iisa ka, kausapin mo siya. Sabi nga sa 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Prayer is not just words, it's a lifestyle of being connected to God. At tandaan mo rin, kaibigan, na may komunidad ka dito, hindi ka nag-iisa. Lahat tayo ay sama-samang lumalakad sa pananampalataya. Kaya't ngayong umaga, iwan mo sa comments ang iyong faith declaration. Isulat mo, "The Lord is my light and my salvation." At kung mayroon kang prayer request, ilagay mo rin dahil dito sa ating pamilya ng pananampalataya, nananalangin tayo para sa isa't isa. Kung naramdaman mo ang presensya ng Diyos ngayong umaga, huwag mong kalimutang i-subscribe ang channel na ito at i-activate ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos ng panalangin at salita ng Diyos. At kung nais mong magpatuloy sa presensya niya, i-click mo ang video na makikita mo ngayon sa screen. Ang susunod na mensahe ay magbibigay pa ng mas malalim na pag-asa at direksyon para sa iyong buhay. Kaibigan, bago tayo magtapos, hayaan mong iwanan kita ng isang tanong na dadalhin mo sa buong araw mo. Handa ka bang ipagkatiwala ng buong puso ang lahat ng bukas mo sa kamay ng Diyos? Sagutin mo ito sa comments bilang iyong pananampalataya at hayaan mong makita ng iba ang liwanag ng Diyos sa iyong buhay.